It's a good morning po ulit sa inyo lahat mga kabayan. Welcome back dito sa ating channel, Aljan TV. Kung bago pa lang dito sa ating channel, don't forget to subscribe. Pakihit na rin notification bell para ma-update kayo lagi sa mga videos na ating pinopost. Kagaya po nito. For today's vlog mga idol, isang panibagong e-travel naman ang gagawin natin. Paalala po, ang e-travel ay required po yan sa mga kababayan natin na lalapag sa airport ng Pilipinas. Huwag po kayong umalis sa abroad or pauwi ng Pilipinas kung wala kayong e-travel kasi ito po ay pinakakailangan. Mandatory po ito sa lahat ng lalapag sa Pilipinas Airport. So meron tayong gagawin ngayon, isang kababayan natin, of course, nagtatrabaho sa loob ng bahay. Sana ito ay magiging guide na rin para sa mga uwi kung ano-ano yung dapat nating gawin bago tayo magparehistro or habang nagpaparehistro tayo sa e-travel. Again, ang e-travel ay libre po sa ating mga kababayan. Wala po itong bayad. Pwede kayong magparehistro nito through mobile application. Pero nasa desktop ako ngayon para mas madali. Pero kung kayo ay nasa mobile, the same lang din po yung gagawin. Nung una-una pumasok kayo sa etravel.gov.ph, wala pong bayad yan. Website po siya. Siyempre, bago kayo pumasok, ihanda nyo muna ang inyong mga passport, ang inyong ticket, email address sa Pilipinas, Philippine number sa Pilipinas, last vacation nyo sa Pilipinas, baggage quantity. Kung meron kayong mga dapat i-declare sa custom declaration, kailangan nyo pong kuhanan ng mga picture yan at i-upload. So, ipakita ko po yan sa inyo mamaya. So, ang website po natin is etravel.gov.ph. Yan po yung official website. Huwag po kayong mapunta sa iba, lalo na yung iba kasi naghahanap po sila ng bayad. So, yan lang po yung legit na website, etravel.gov.ph. Siyempre, pag bago kayo, ang sinasuggest ko lagi, always click here, sign in. So, pag nakita niyo yung sign in dyan, ang gagawin nyo, dito kayo gumawa. Siyempre, kung meron na kayong nakapagparehistro na kayo dito, so ilagay nyo lang po ang inyong login email address at saka password. Pero sa mga bago, lagi kayong mag-create ng account. Nasa baba po, makita nyo, create an account. Siyempre, sa create an account, ilagay nyo lang po kaagad ang inyong email address. Pagkalagay nyo ng email address, i-open nyo po ang inyong mga email kasi meron po dong one-time password na ibibigay sa inyo. Okay, so antayin nyo lang po mga idol ang inyong one-time password sa inyong mga email. So ilagay nyo na kaagad yung OTP or yung one-time password natin sa ating email na sinesend. Tapos mag-continue lang po tayo. Pag once na nag-continue na tayo, you need to create your password. The password must be at least 8 characters. Pwede siyang capital letters at saka small letters. So, gawa kayo ng inyong mga password. Tapos, create lang po kayo. Confirm nyo lang inyong password. Tapos, continue kayo. Pagka-continue yung mga idol onboarding personal information na po tayo. Take note, itong take a photo, kailangan po yan. So, kailangan pong mag-take kayo ng picture, di naman kaya mag-upload ng picture sa inyong mga mobile. Make sure lang na hindi mabigat yung pictures o hindi malaki, maliit lang. So, meron ditong upload, camera or file. So, punta kayo sa file. Pag meron kayong picture sa inyong mobile, i-attach nyo lang. Tapos, pag meron namang camera, i-front camera nyo, tapos mag-take picture kayo. Okay, so, sige bayan, at mag-attach lang kayo ng picture niya kasi meron akong ginawa. Tapos automatic mag-upload lang po yan. Siyempre Philippine passport holder kaya sinasabi ko po na lagi nyong ihanda ang inyong passport kasi dyan po natin ilagay yung ating personal information pag tayo ay first time mag-create dito sa e-travel. So kuhanin ko lang yung passport information ni kabayan. Make sure na hindi kayo magkakamali kasi dapat accurate yung lahat ng information na ilalagay nyo rito. So, Philippine passport holder natin, lagay natin. Kasarian, yung birth date natin mga idol, ilagay po natin dito is yung month, day, at saka year. So, ganyan po yung format. So, i-click nyo lang tong parang calendar logo rito. Or pwede nyo i-type manually dito yung inyong birthday. Okay, tapos click nyo lang sa labas para ang pumasok is yung birthday na tinype nyo, yung mobile number sa Pilipinas to mga idol. Kahit sino pong number na meron kayo sa Pilipinas, kamag-anak, kapatid, kakilala, basta lang mahalaga meron kayong mobile number na ilagay dito. So tanggalin nyo lang yung 0, ilagay nyo directly yung 9, nag-start. Usually 9 nag-start yan. Siyempre, yung citizenship natin Pilipino, ilagay natin.
Country of birth natin, nasa inyong birth certificate yan. So, kailangan nyo pong i-check. Passport number, ito mahalaga rin to. Kailangan hindi po magkamali. Okay. Philippine passport issued country. Check nyo po kung saan in-issue yung inyong passport. Okay, so sa Philippines. Passport issued date, kung kailan in-issued ang inyong passport. So, ganun din yung format niya, yung date, month, day, at saka year. So, type nyo lang dito. Click kayo sa labas para pumasok yung nilagay nyo. So, pag okay na yan, continue kayo sa next. Permanent address. Kaya sinabi ko sa inyo kanina, kailangan mahalaga din yung address. State of province niya is Iloilo. Ito sa street mga idol, ilagay nyo lang dyan NA kung wala namang street. Siyempre kung meron, lagay nyo. Optional niyan, huwag nyo nalagyan. So, yan na yung address nyo. Mag-next na po tayo para sa ating personal information. Onboarding summary. Double check nyo po ito kung tama ba lahat. Name, address, birth date, syempre yung passport number at saka yung address nyo. Tapos pag okay na to lahat, scroll down nyo lang po sa pinakababa. Tapos isubmit nyo po siya. Pagka-submit nyo, andito na tayo sa e-travel. Ito na yung e-travel. See again. You may only registered within 72 hours prior to your arrival or departure in the Philippines. Travelers are enjoined to present their e-travel QR code to flight boarding. Ibig sabihin 3 days before your flight, pero lagi kong sinasuggest sa ating mga kababayan, pag nagparehistro kayo sa e-travel a day before your flight. Siyempre, kagaya ni sinabi natin, kung meron kayong family, ang gagawin nyo po is for family member. Siyempre, kayo muna tapos yung for family member. Pero usually sa mga kabayan, lalo na sa loob ng bayan nag-work, is lagi nating ilagay dito is for me. So, click natin yung for me at saka yung air. Tapos, entering tayo sa Philippines. Click natin yan. Tapos, click lang po natin yung continue. Ito, new travel declaration. Dito natin ilalagay yung ating travel details to Philippines. Pero, syempre, yung occupation natin, kung anong trabaho nyo sa abroad. Domestic worker si kabayan. Purpose of travel, again, lagi nyong ilagay dito is yung OFW, yung pinakauna. Okay? So, OFW. Pero syempre, pag hindi kayo OFW, piliin nyo. Tapos, yung travel type natin, ilagay natin is passenger, aircraft passenger tayo dyan. The same dito, i-click nyo lang lagi tong residence. Wag nyo na piliin tong dalawa. Click nyo lang tong residence para automatic yung residence address nyo is ganun pa rin. Flight information, ito yung may pagbabago. Makita nyo po dyan. Yung flight information natin, syempre, kung meron kayong connecting flight, ang dapat ilagay nyo sa inyong flight is yung connecting airplane nyo ang ilagay. Kasi hindi nyo makikita dyan sa inyong mga ticket or hindi lalabas dito yan. Para pumalinaw sa inyo, kung kayo ay connecting flight, ilagay nyo dito yung airplane nyo. Tapos, kung wala yung inyong airplane number dito sa selection, check nyo po lagi yung inyong flight number sa inyong connected na country. So, Kuwait to Bahrain, ang dapat ilagay nyo ditong airplane is Bahrain to Philippines. Malinaw? Okay. So, ilagay natin dito, Bahrain to Philippines. Okay na yan. Country of origin, syempre, kung saan lang gagaling si kabayan. Kuwait po yan. Okay. Airport of origin, syempre, kung saan siyang galing na. Kuwait International Airport. Departure, date of departure, kung kailan siya aalis. So, click nyo lang itong parang calendar na to. Ilagay nyo kaagad. Piliin nyo lang yung date. Tapos, with connecting flight, si kabayan, ilagay nyo yung connecting flight nyo. Kasi connecting flight to Bahrain si kabayan. Country of transit, piliin nyo po, Bahrain. Okay, airport of transit, syempre, nasa ano nyo din po yan. Nasa ticket nyo po. Bahrain International Airport. To manually ilagay nyo. Date of transit ni kabayan is the same lang. So, ilagay natin 20. Syempre, yung destination mo is Airport Terminal 1. Automatic yan, may kita nyo. Tapos, yung date of arrival niya is 21. Okay, so yan. Malinaw na po yan ha. So, lagi ko pong sinasabi sa inyo dito sa flight information kasi marami pong naguguluhan dito eh. Yung flight information nyo, kung may connecting kayo, ang ilagay nyo po ditong flight number is yung connecting
country nyo. Like Kuwait to Bahrain, so Bahrain yung ilagay nyo dito. Kuwait to Dubai, Dubai yung ilagay nyo dito. Kuwait to Doha, Doha yung ilagay nyo dito. Tapos syempre yung origin nyo kung saan kayo nanggagaling. Tapos click nyo yung with transit connecting flight. Syempre kung saang bansa kayo may connecting. Tapos yung airport. Tapos kung anong date kayo nag-transit. Tapos ito automatic na yan. Nasa ticket nyo lahat yan. Tapos yung arrival nyo po sa Pilipinas. Pag okay na yan dito mga kabayan, continue na lang po tayo. Syempre ilagay nyo po dito no, no. Tapos next, health declaration lang yan. Dito yung baggage declaration. Basahin nyo po ito, isa-isa. Again, lagi ko pong sinasabi kung meron kayong mga items na dapat i-declare nyo po yan para iwas aberya. So, andyan po lahat yung mga kailangan nyo kung ano yung dapat nyo i-declare. So, basahin nyo po yan isa-isa. Give time to read for that. Again, kagaya ng sinasabi ko po, kung kayo ay merong i-declare, i-click nyo po itong yes. Pag kiniklik nyo po yung yes, automatic, pupunta po tayo dito sa other travel details. Accompanied by 18 years old, 0. Si kabayan is first time niyang magbakasyon. So, ilagay natin dito, first time visiting to Philippines. Siyempre, kung kayo ay matagal na sa abroad, nakapag-visit, lagi na kayo nagbi-visit sa Philippines, yung last departure date from the Philippines, ilagay nyo po dito. Okay? Kung kailan kayo huling nagbakasyon, ilagay nyo dito. Pero pag first time yung magbakasyon, dito lang po, click nyo lang yung yes. Tapos kung kayo ay nakapagbakasyon na nung 2021, 2022, 2023, syempre ilagay nyo yung pinaka-last. So 2023 dito ilagay nyo po. Check and baggage, lagay nyo i-check. Yung first time siya travel, so ilagay natin. So, check and baggage natin, lagi. Dito, usually 2, tapos yung hand carry natin is 1. Meron ding mga check and luggage na 1 lang, so pwede nilagay dito. Depende po yan sa inyo. Ito kung meron kayong i-declare so next natin. Kaya sinasabi ko po doon sa aking post na kung meron kayong i-declare, kailangan i-prepare nyo po yung mga picture na mga dinideclare yung items. So, dito po lahat. So, Philippine peso, kung magkano yung dala mo nyo, tapos foreign currency, tapos gambling, lahat po yan. Cosmetic po, kung sobra-sobra yung dala nyo mga cosmetic, mag-declare po kayo, yes po kayo. Tapos add items, makita nyo, add items. Pag add items, kailangan nyo pong description dyan, tapos mag-add kayo ng items. Okay? Tapos quantity, amount, etc. Pero usually sa ating mga OFW naman kasi, wala naman tayong dinideclare, at saka more on personal use lang tayo. Kagaya ng sinabi ko po, pag medyo sumobra sa 150 pesos yung inyong mga daladalang items, yung sobrang marami talaga, kailangan nyo po yung i-declare yan para iwas aberya. Yun nga lang, mas marami po kayong dapat fill upan dito. Pero I suggest to click na lang po itong no. Kung alam nyong wala kang i-declare, automatic i-click nyo na itong no. So pag kiniklik nyo yung no, ganun din ang gagawin nyo. 0 dito. 0 po dyan. Kung first time mag-visit to Philippines, ilagay nyo po yung yes. Kung nakapag-travel na kayo, itong no, syempre, ilagay nyo dito yung travel nyo noong 2023. Tapos, first time si kabayan, so ilagay natin dito yes. Baggage natin, usually 2, 1 hand carry. Tapos, mag-next na lang po tayo. Tapos, ang kailangan pong signature dito is yung inyong signature. Pero dito, pwede na rin pong initial yang. So, lagyan ko lang siya ng Roxanne. Okay? Okay. Tapos, mag-next na lang po tayo dyan. Double check nyo yung information nyo. Pag all accurate na po, tama na po lahat yan, scroll down na lang po kayo sa pinakababa. Tapos, isubmit nyo po yan. Wala, ayan. Congratulations. Pwede nyong i-download itong QR code. Pero directly, automatic naman to pag lapag nyo sa pagbibigay ng passport nyo. Nakikita nyo kaagad yan na meron ka ng QR code. So, ito for your safety na lang, pwede nyo siyang i-download or i-check nyo sa inyong mga email. Meron dito sa baba, you can download your QR code. Automatic download na siya. Okay? Tapos, i-save nyo lang yan. Tapos, yun na. Enjoy your flight. The same. Pasok lang kayo ulit. Ilagay nyo lang ang inyong email address at saka password na ginawa nyo doon sa e-travel for departure naman kung kayo ay pabalik ng abroad kasi kailangan din po yan. So I hope nakakatulong ito sa inyo mga kabayan. Maraming salamat po sa inyo lahat. Bye-bye po and God bless. Pakishare para sa ating mga kababayan na magparehistro. Thank you so much sa inyo lahat. Bye-bye and God bless.